Greetings, this is Brad Ness. Thanks so much sa mga nag-subscribe sa ating channel, nag-like, nag-comment. God bless you more. Today, ang pag-aaralan naman natin ay ang Sagradong Aklat 39. Ang makapangyarihang meditasyon, konsentrasyon, astral projection, at premonition. Bago natin ituloy yung pag-aaral, ito yung sinasabi sa 2 Corinto 12. Mga pangitain at mga pahayag. Pangitain kasama yan sa premonition. Kailangan kong magmalaki kahit na wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso. At tulad ng sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito nga'y isang pangitain o tunay na pangyayari. Kahit sa Biblia nakasulat, may mga pangitain. May mga dreams tayo na parang totoo. Sa Biblia nakasulat yan. At nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ninuman. Ipagmamalaki ko ang taong iyon at hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmalaki man, hindi ako lalabas na hangal sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit hindi ko ito gagawin sapagkat ayaw kong mag-isip ang sino man ang higit tungkol sa akin kaysa sa kanyang nakita o narinig sa akin. Kaya importante ang humility sa nag-aaral ng pagdidibino. Ngayon, ang meditasyon ay instrumento na nagbibigay daan sa atin upang tumagos sa mga mas mataas na dimension at makapunta sa superior na mundo. Kaya ating dadalhin ang prosesong pangkaisipan na yon sa isang sandali ng pagtigil. Kapag sa wakas ay nakuha nating mapatigil ang pag-iisip, yun na ang punto kung saan ang essence ay makakawala at makakalaya. Kapag ito ay nakawala at nakalaya, yun na ang estado na kilala bilang banal na lubos na kaligayahan, ang mystical na estado, ang sagradong kupita ng meditasyon. Yun ang lugar na kung saan ang esensya ay lubhang tumatagos ng mataas sa superior na dimension upang mapuntahan natin lampas ang mundo ng astral, lampas sa mundo ng kaisipan at makapunta sa talagang mataas na estado ng pag-iral. Sa 2 Corinto 4, kahit ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yan ang sabi ng Biblia, kaya napakahalaga na dinidevelop natin ang kapangyarihan ng meditasyon, ng astral projection, ang concentration. Alam natin na maraming mas mataas na dimension na umiiral sa itaas natin. Ang ating kaisipan ay isang bilangguan ng esensya at ng kamalayan. Ito ay isang bilangguan na nilikha ng ating mga sarili. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa kaisipan ng intelektual na proseso at sa pamamagitan ng meditasyon
ay maaari mong mabuwag ang bilangguan. Maaaring maputol ang pagkakatali, alisin ang tanikala, putulin ang mga pabigat na nagpapanatili sa atin pababa sa physical na dimension at hanapin ang ating mga sarili na tumagos sa mas mataas na mga dimensyon. Sa pamamagitan ng meditasyon, idagdag pa ang paggising sa esensya, matututo kang kontrolin ang iyong kaisipan. Kaya ang meditasyon ay isang paraan para sa atin upang gisingin ang esensya o diwa. Yun ang dahilan kung bakit ang meditasyon ay ang araw-araw na tinapay ng matatalino. Ang araw-araw na meditasyon o ang regular na meditasyon ay nagbibigay daan sa atin upang lumago at mabuo ang esensya, ang essence. Yun ang susi ng karanasan na sinusubukang makamit ng mga tao. Talaga lang kakaiba itong deskribahin o i-describe. Ngunit tulad dito ng isang maliit na patak ng tubig na inilagay pabalik sa dakilang karagatan. Ito ay tulad ng pagbubuklod pabalik sa dakilang karagatan at maging bahagi muli ng puwersang iyon. O kaya nakita naman natin ang ating sarili tulad ng maliit na butil ng buhangin na inilagay pabalik sa dakilang dalampasikan. Kaya maaari na nating maramdaman ang lahat ng bagay sa ating paligid. Maaari tayong maging isa na pinagsama-sama sa buong sansinukob. Ito ay kakaibang karanasan. Ito ay parang tulad ng kaisa ang lahat ng bagay. At tulad ng ang Diyos ay nasa lahat ng dako. At sa pamamagitan ng lubos na kaligayahan sa pananampalataya, maaari nating maranasan ang tulad nito. Ang buhay na pinagsama-samang pabalik sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Maaari nating gamitin ang meditasyon bilang isang pinto para tuklasin ang mas mataas na mga dimensyon tulad ng astral projection. Ngunit maaari rin tayong pumunta sa banal na kupitan ng meditasyon kung saan ito ang direktang karanasan sa katotohanan. Sila ay simpleng tumatagos sa talagang mataas patungo sa mas mataas na mga dimensyon na tinatawag na lampas sa astral, lampas sa kaisipan, lampas sa kaustikong kalagayan, ganap na tumatagos ng malalim sa mas mataas na mga dimensyon. Tanging kapag ang projektor, ang ibang salita ang makaako, yung ego, ay ganap na wala, saka mangyayari ang katahimikan na hindi isang produkto ng kaisipan. Ang katahimikan ay walang pagkaubos. Hindi ito oras. Ito ay hindi masusukat. Saka lamang darating ang karapat-dapat. Ang projektor ay ang paniniwala. Yung projektor yun ng ego eh. Yun ang paniniwala natin o pagkabilib sa sarili na responsable para sa mga walang katapusang kadena ng pag-iisip, ng mga imahe, at ng mga bagay na sumisiklab sa pamamagitan ng ating walang tigil na kaisipan. Sa karamihan ng mga pag-aaral na kaugnay ng makaako, sa paniniwala o pagkabilib sa sarili, kapag ang paniniwala o pagkabilib sa sarili ay maaring lumiban o maalis, saka lamang sasapitin ang ibang estado ng kamalayan. Ang katahimikan ay hindi produkto ng kaisipan. Ang katahimikan ay walang pagkaubos. Ito ay hindi oras. Ito ay hindi masusukat. Tanging pagkatapos noon, saka darating ang karapat-dapat na maaari nating tawaging perception ng katotohanan o maaari nating tawaging realidad. Ang ating kaisipan ay tulad ng isang kwarto na puno
ng mga taong sumisigaw para sa ating atensyon. Merong ilang libong mga tao sa silid at sa isang sulok ng kwarto merong isang maliit na bata. Yung maliit na bata naman na yun ay kumakatawan sa kamalayan, sa consciousness. At normal na hindi natin naririnig ang maliit na bata dahil ang mga tao ay sumisigaw. Gamit ang proseso ng meditasyon, maaari nating isarado ang bawat isang tao sa kwarto. At maaari tayong tumuon sa kung ano ang gustong sabihin ng maliit na bata. Yang katahimikan ang magiging tinig ng mas mataas na sarili. Ano naman ang layunin ng meditasyon? Ang meditasyon ay ang araw-araw na tinapay ng matalino. Tulad ng panalangin ng Panginoon, maaari natin makita ito bilang isang bagay na simple, ngunit ito'y talaga mahirap unawain. Katulad ng Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Bigyan kami sa araw-araw ng aming pang-araw-araw na tinapay. Give us this day our daily bread. Isa pang paraan ng pagtingin sa ating pang-araw-araw na tinapay sa sagradong kalaman ay tumitingin tayo na ang meditasyon ay tulad ng pisikal na pagpapakain upang panatiliin ang lakas ng katawan. Kailangan natin ng iba't ibang uri ng pagpapakain upang panatiliin kumakain ng esensya ng kamalayan. At ang pagpapakain ng pagkain sa esensya at sa kamalayan ay ang meditasyon. Ang meditasyon ay may lahat ng uri ng mga layunin at mga benepisyo mula sa isang pisikal na punto. Ito ay kapaki-pakinabang sa pisikal at mental na pagpapahinga. Makikita rin natin na ang meditasyon ay ginagamit bilang isang pinto upang galugarin ang mas mataas na mga dimensyon na kung saan maaari natin puntahan ang iba't ibang mga estado ng kamalayan at makamit ang mas mataas na dimensyon. Ito ay napaka-interesante dahil ngayon marami mga psikologo at ilang mga medical na profesional ang halos nagre-reseta ng meditasyon para sa iba't ibang mga sakit tulad ng mga mental stress, physical stress at mataas na presyon ng dugo. Lalo ngayon sa panahon ng pandemic, marami ang nagkakaroon ng mental stress. Napakahalaga ng meditasyon. Pinapayagan tayo ng meditasyon na makakuha ng mas malawak na kamalayan para sa ating mga sarili. At pag-aralan ng ating mga sarili ng higit pang matindi na nagbibigay daan sa atin upang pag-aralan pati na rin ang ating mga paniniwala o pagkabilib sa sarili. Sa proseso ng meditasyon, pinapayagan tayong isara ang ating ego, ang ating kayabangan, ang ating paniniwala sa sarili. Sasabihin ng iba dahil naniniwala siyang hindi totoo ang COVID. Pero napakarami na namamatay kasi yun ang nilalagay ng ego niya sa kanyang utak. At makipagkomunikasyon ng higit pang mas mataas sa ating sarili. Dapat mas mataas. Pag nakikipag-usap ka sa iyong sarili, wag lang tungkol sa iyong paniniwala. Wag lang yung tungkol sa iyong pagkabilib sa sarili. Wag lang yung pangalan mo. Pagka nandun ka sa katahimikan, ikaw lang mag-isa. Para ka nananalangin, kausap mo ang Panginoon. Pinapayagan tayong makarating sa iba't ibang mga pananaw na nasa loob ng ating sarili. Maaari rin natin gamitin ang meditasyon upang makarating sa mas malalim na pangunawa sa mga aral sa pamamagitan ng pagdadala ng kaalaman mula sa diwa sa kamalayan na kung saan maitindihan natin ang totoong kahulugan. Naitindihan natin totoong kahulugan kung ano nangyayari ngayon sa mundo. Kung bakit gano'n ang kalagayan ng mundo, kung bakit gano'n ang kalagayan ng mga tao, kung bakit gano'n ang kalagayan natin. Kapag binabasa mo ang Biblia at
at iba pang dakilang mga libro sa mundo, hindi sila sinulat para sa isang tiyak na ayos. Hindi sila sinadyang literal na maintindihan. Kaya kahit na Bible lang ang pinag-uusapan, nag-aaway-away ang relihiyon. Nagkakaroon sila ng di pagkakaunawaan, samantalang iisa lang yun, yung Biblia. Maraming mga problema sa daigdig dahil may mga taong nagtatangkang kunin ang dakilang mga aral sa Biblia. At pagkatapos ay magbibigay sila ng pansariling literal na interpretasyon. Kukumbisiin ang mga nakikinig ng paliwanag niya. Kasama ang paglipat-lipat sa mga kabanata ang pinakatama. Kaya nag-aaway kahit na ang basihan ng kanilang pananampalataya ay Biblia. Kasi may kanya-kanyang paliwanag. Ang paraan ng pagkakasulat ng mga dakilang aklat na ito ay para sadyang lagpasan ng intelektual at makipag-usap ng direkta sa kamalayan. Sa pamamagitan ng pag-meditate sa iba't ibang berso o mga kabanata o seksyon ng mga dakilang aklat sa mundo, makakayang sipsipin ng ating kamalayan sa paraan ng pagkakasulat ng mga impormasyon sa libro at marating ang iba't ibang mga kahulugan ng marating sa mas malalim na pangunawa. Karamihan ng mga pinakadakilang aklat sa mundo ay simpleng hindi ginawa upang mabasa na tulad na nobela. Sila ay nakalaan lamang upang imeditasyon. Sila ay nakalaan lamang para basahin ang mga berso o ang mga kabanata sa isang pagkakataon. At pagkatapos ay magpapalipas ng oras ng meditasyon, i-meditate upang makarating sa totoong kahulugan at kukunin ang kaalaman at isasama ito sa ating kamalayan sa pamamagitan ng paglagos sa intelek at magbigay daan sa aklat upang direktang makipag-usap sa ating kamalayan, sa ating consciousness. Habang ang ating paniniwala o pagkabilib sa sarili ay aktibo, ang mangyari kapag binabasa natin ang isang aklat tulad ng Biblia, itong paniniwala o pagkabilib sa sarili ang nagbibigay kahulugan. Kaya sasabihin natin, yun ang tama. Ito yung pagkaintindi ko. Kaya ang resulta ay ang sariling isip natin na nagbibigay ng kahulugan. Ang gusto nating mangyari ay lampasan ang mga intelect at dalhin ang kaalaman direkta sa kamalayan. Ang kaalaman ay maging bahagi ng iba't ibang mga antas, iba't ibang levels. Ang meditasyon ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan para doon. Isa sa mahalagang bagay na sinusubukan ng tao na makamit sa pamamagitan ng meditasyon ay maranasan ng relihiyosong kaligayahan o ang karanasan ng katotohanan. Maaari nating gamitin ang meditasyon bilang isang pinto para tuklasin ang mas mataas na mga dimensyon tulad ng astral projection. Ngunit maaari rin tayong pumunta sa banal na kupitan ng meditasyon na kung saan ito ay direktang karanasan ng katotohanan. Kailangan maranasan mo yun. Yung totoong katotohanan na hindi sinasabi lang ng iba-ibang mga leaders ng reliyon. Sila ay simpleng tumatagos ng mataas sa mas mataas na mga dimensyon na tinatawag na lagpas sa astral, lagpas sa kaisipan, lagpas sa caustic na antas. Tumatagos ng malalim sa mas mataas na mga dimensyon. Dito sa Ezekiel, ang pangitain tungkol sa kaluwatian ng Diyos. Akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalang bihag sa baybay ng Ilog Kebar. Noong ika-5 araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ng langit. Nawala kasi si Ezekiel
At isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. 5 araw noon ng 4 na buwan ng 5 taon ng pagkakatapon kay Haring Jehoiakim, ako na isang pari at anak ni Buzi ay nasa Babylonia sa baybayin ng ilog Kebar nang magpahayag sa akin ang Diyos. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may 4 na nilalang na buhay na anyong tao. Sila'y may tig-4 na muka at pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti. Ang mga paa nila'y parang paa ng guya at tila makinang nakatanso. Nasa ilalim ng kanilang mga pakpak ang kanilang mga kamay na parang kamay ng tao. Magkakadikit ang kanilang mga pakpak. Hindi na sila kailangan pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap mukha silang tao. Sa kanan tagiliran mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. Ang tig-2 nilang pakpak ay nakabukang pataas at magkaabot ang dulo. Ang tig-2 naman ay nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na nga sila kailangan pumihit saan man nila gustong pumunta sapagkat nakaharap sila sa lahat ng dako. Sa gitna nila ay may naglalagablab na apoy na parang sulo at nagpapalipat-lipat sa 4 na nilalang ng buhay. Maningning ang liwanag na yon at pinagmumulan ng kidlat. Ang 4 na nilalang ay nagparot pa rito simbilis ng kidlat. Nang tingnan ko muli ang 4 na nilalang, may nakita akong isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito'y kumikislap na parang topas, iisang ayos nila. At parang ang isa'y nakapaloob sa isa. Ang mga ito'y hindi na kailangang ipitsan man, gustong pagulungin sapagkat nakaharap sila kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng 4 na nilalang kasunod ng mga gulong, kapag sila'y tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang 4 na nilalang, ay kasunod ng 4 na gulong. Pagkat ang 4 na nilalang ang nagpapagalaw sa 4 na gulong. Kaya paglakad ng 4 na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng 4 na nilalang ay ginagawa ng 4 na gulong. Sa ulo na ng 4 na nilalang, naroon ang isang bubungan tila kristal. Sa ilalim nito'y magkakaabot na nakabuka ang tig-2 pakpak ng 4 na nilalang at ang tig-2 nakatakip sa kanilang katawan. Nang sila'y lumipad parang lagaslas ng malaking baha, ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak parang ugong ng tinig ng Diyos na makapangyarihan, parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad, ang 4 na nilalang, binayaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak. Sa ibabaw ng bubungan naroon ang tila tronong yari sa sapiro. At may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw na ang kulay ay parang baghari. Ganyan ang katulad ng kalwalhatian ng ating Diyos. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. Ang ehemplo ng Biblia na yan nakapunta si Ezekiel sa mataas na dimensyon. Kaya nakita niya yung mga bagay na nakatago. Yan ang susi na karanasan na tinatangka ng mga tao na makamit. Ito ay kakaibang bagay upang ilarawan. Ngunit ito ay tulad ng isang maliit na patak na
inilagay sa dakilang karagatan. Ito ay tulad ng pagbubuklod pabalik sa napakalawak na karagatan at maging bahaging muli ng puwersang iyon. O kaya man nakita natin ang ating sarili na katulad ng maliit na butil ng buhangin na idinidepositong pabalik sa isang kamanghamanghang dalampasigan. Kaya maaring maramdaman ang lahat ng bagay sa paligid natin. Maaari tayong maging isang isinama sa buong universo. Kaya pag dinidevelop natin yung mga gifts, nararamdaman mo yung energies ng puno. Nararamdaman mo yung energies ng dagat. Nararamdaman mo yung energies ng ulan. Ito ay isang kakaibang kananasan. Ito ay maring tulad na ang isa ay nasa lahat ng bagay. Tulad ng Diyos ay nasa lahat ng dako at nasa lahat ng bagay. At sa pamamagitan ng relihiyon na lubos na pagkalugod, maaari natin maranasan ng kung ano ang katulad. Ang buhay na isinama pabalik sa pinagmulan ng lahat ng bagay. Kaya sa Ezekiel 8, 1 hanggang 18, ang pangitain tungkol sa kasuklam-suklam na gawain ng Israel. Nung panahon na yan, nagkaroon ng violation ng Israel. Pinakita ng Diyos kay Ezekiel kung ano yung mga violation. Ika-5 araw ng ika-6 na buwan ng ika-6 na taon, kaharap ko noon ang aming bahay, ang pinuno ng Juda, nang ako'y lukuban ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nagkaroon ako ng pangitain, may nakita akong parang tao. Ang ibaba ng kanyang baywang ay parang apoy, at sa itaas ay maningning na parang makinis na tansyo. Nakita kong inunat ang tila kamay. Hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ako sa Jerusalem. Sa pagpasok sa patio, sa gawing hilaga, sa may kinalalagyan ng ribulto na naging dahilan ng paninibugho ng Diyos, ay naroon ang kaluhatian ng Diyos ng Israel. Tulad na nakita ko sa pangitain sa kapatagan, sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tumingin nga ako, at sa pagpasok sa altar, nakita ko ang Diyos ang sanhi ng kanyang paninibugho. Sinabi niya sa akin, nakita mo ang mga kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking sanktuaryo. Higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo. Nagtatampo ang Diyos kasi merong ibang mga Diyos-Diyosan na doon sa templo. At dinala niya ako sa may pinto ng patio. At nakita ko isang butas na pader. Sinabi niya sa akin, lakihan mo ang butas ng pader. Gayon nga ang ginawa ko. At may nakita akong pinto. Sinabi niya sa akin, pumasok ka. At tignan mo ang kasuklam-suklam nilang gawain. Pumasok nga ako at sa palibot ng pader ay nakita ko ang larawan ng lahat ng hayop na gumagapang. Nakakapandiring mga halimaw at mga iba't ibang Diyos-Diyosan ng Israel. Sa harap ng mga ito nakatayo ang 70 matatanda ng Israel sa pangunguna ni Jaanasayas na anak ni Sapan. Bawat isa'y nagsusunog ng insenso. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, nakita mo ginagawa nila sa madilim na silid na ito? Sinasabi pa nilang hindi ko sila makikita roon sapagkat wala ako roon. Masahol pa riyan ang makikita mo. Dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo. At doon may mga babaeng nananangis para kay Tamus. Sinabi sa akin ng Diyos, nakikita mo ba yan? Masahol pa riyan ang makikita mo. Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo. Sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may nakita akong 25 tao. Nakataligod sila sa templo.
Nakaharap sila sa silangan at sumasamba sa araw. Sinabi sa akin ng Diyos, nakikita mo ba yan? Maliit na bagay ba ang ginagawa ng sambahayan ng Juda na punuin ng karahasan ang buong lupain? Lalo lang nila akong ginagalit sa ginawa nilang iyan. Kaya nga paparusahan ko sila. Wala akong patatawarin ni isa man sa kanila. Dumayin man sila sa akin, hindi ko sila diringgin. Yan ang nakakalungkot na pinakita na makapangyarihan ng Diyos. Ezekiel. Kaya ngayon, pag kami nangyayari mga lindol, bagyo, pandemic, gera, tagutom, dapat mag-meditate ang tao. Bakit po? Ano po ang nangyayari? Sigurado, may violation ng tao. Nawawala ang pagmamahal sa bawat isa. Ano ang layunin ng meditasyon? Ang meditasyon ay isang pangunahing antas na nagsisilbing mapatahimik ng panloob na pakikipagdaldala na sanhi ng paniniwala o pagkabilib sa sarili. At yun ang iyong pinakamalaking hamon. Ang meditasyon ay simpleng pagpapatahimik ng kaisipan. Nakikinig ka ng mas malalim. Hindi mo maaaring mapatahimik ang iyong kaisipan hanggang sa hindi mo aktual na subukang gawing ito. At gamit ang mga diskarte sa meditasyon, ito ay talagang isang instrumento para lamang sa konsentrasyon. Ang buong layunin ng konsentrasyon ay gumawa ng kontrol sa intellectual na proseso upang mapatahimik ang walang katapusang tren ng mga pag-iisip na dumarating sa iba't ibang mga estado ng diwa at ng ibang mga estado ng kamalayan. Kapag pinatatahimik natin ang ating kalooban, nare-relax tayo. Parehas yan sa hindi pagkilala sa mga pag-iisip ng paniniwala, pagkabilib sa sarili. Magagawa nating hindi manatili sa naaantok na estado. Tinatalakay natin ang tatlong mga proseso ng estado, ang pagkakakilanlan, pagkahalina, pagkatapos ay ang pagtulog. Ang paniniwala o pagkabilib sa sarili, ang ego, ay nagpapasok ng mga iisipin o ng mga imahe sa ating kaisipan at nakikilala natin sila na nagiging isang distraksyon. Pagkatapos magsisimula tayo mahalina, kaya nag-iisip tayo tungkol dito, magpapantansya tayo, mangangarap tayo, magpaplano tayo ng buong oras. Ang proseso ay nangyayari, ang kamalayan ay mahihimbing na at nakakatulog. Ang pagkilala, pagkahalina at ang pagkatulog. Ang lahat ng mga pag-iisip, ang mga imahe na nakikita ay hindi pinipili ng iyong kaisipan. Sila ay kumikilos bilang isang distraction, ginugulo yung isip mo. Nakikipagkilala ka sa kanila na magdudulot sa iyo na mahalina sa kanila. Kapag nahalina ka sa kanila, ikaw ay tinanggal mula sa kasulukuyang sandali. Ikaw ay tinanggal palabas mula sa walang hanggang sandali. Makikita mo yung sarili pabalik sa nakaraan. Binubuhay ang iyong memorya at nakalipas na karanasan. O nakikita mo yung sariling nalubak sa hinaharap. Tumangtanggi, nangangarap, nagpaplano at nagmumuni-muni sa parehong bagay na maaring mangyari. Ang buong panahon na nagaganap yon, ang iyong kamalayan ay mahimbing na natutulog. At ang buong landas patungo sa paggising ng kamalayan ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung paano isarado ang paniniwala o pagkabilib sa sarili. Ang hindi pagtulog ay katumbas ng estado ng gising na kamalayan at yun ang sinusubukan nating makamit. Upang gisingin ang kamalayan, kailangan nating alisin ang tinatawag nating walang pagtulog na estado, ang ego, ang hindi totoong sarili. Ang kamalayan ay kumakatawan sa tunay na sarili, ang mas mataas na sarili. Kailangan natin isara ang ating ego upang direktang gumana sa ating kamalayan.
Kaya sa kabaligtaran, ang meditasyon kahit na ito ay payapa at nakaka-relax sa physical na katawan. Minsan sa ilang sandali, tayo ay bumababa sa estado ng pagtulog. Tayo ay talagang gumigising ng kamalayan sa pamamagitan ng meditasyon. Ang tatlong hakbang na proseso: pagkilala, pagkahalina, at pagtulog. Ang karapat-dapat sa panahon ng meditasyon ay hindi tayo dapat makipagkilala sa ating naiisip at sa mga imahe na inilalabas ng ating iniisip. Gusto nating makita ang mga iniisip at ang mga imahe tulad ng mga sasakyan sa kalye. Sila ay simpleng lumalampas sa atin. Hindi tayo nakikipagkilala sa kanila tulad ng ulap na naanod ng kalangitan. Karaniwan na nangyayari habang nakikita nating dumadaan, halimbawa ang isang kotse sa isang normal na estado ng pag-iisip, ay upang kilalanin ang isa sa mga kotse, buksan ito, sumakay sa loob at pumayag tayong isama sa biyahe. Hayaan ang ego ang magdadala sa atin sa isang lugar sa nakaraan o sa hinahanap. Ngunit aalisin tayo mula sa kasalukuyang sandali. Ang gusto nating gawin ay simpleng pabayaang dumaan ng kotse nang walang pagkilala sa kanila sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating konsentrasyon, sa pamamagitan ng pagpapanatili sa ating focus sa anumang mga kasanayang ito, ay kusang mangyayari at makukuha natin makarating sa mataas nating pagkakalikha. Sinasabi nga ng isang detective master, yung mga kasama natin sa fellowship, na ang pinakamataas na paraan ng pag-iisip ay hindi ang pag-iisip. Ang pinakamataas na forma ng pag-iisip ay ang walang iniisip. At ito ay tunay na isang kakaibang bagay upang ilarawan dahil marami tayong iniisip na pumupunta sa ating kaisipan. Maaaring ipagpalagay natin ang mga emosyon at mga imahe na lumilipad sa ating isip sa isang ibinigay na oras na talagang mahirap na isipin kung ano itong walang iniisip. Kaya dito sa Mateo 6, kaya huwag kayong mag-isip na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Diyos na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Dito naman sa pahayag o revelation, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Kaya pagka umabot ka sa mataas na dimension na yon, makakausap mo ang anghel. Kaya sinabi dito, sulat mo to, mapalad ng mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Noon sinabi niya sa akin, huwag, akong may alipin ding tulad mo at tulad ng ibang mananampalataya nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang katotohanan ng ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinapahayag ng mga propeta, ang nakasakay sa kabayong puti. Kita nyo, sa taas nung naaabot niya, nakikita niya. Pagkaraan ito nabuksan ang langit. At nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ng pangalan niya. Ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan niyon. Kaya marami mga secret names
sacred language. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hitang ganitong pangalan: Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa impapawid. Hali kayo at magkatipon sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang mga hukbo upang kalabanin na nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw. Gayon din ang huwad na propeta na gumagawa ng mga kababalaghan sa harap ng mga halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay hinahagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig na nakasakay sa kabayo. Nabusog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Kaya nakakatawa kung iisipin ang isang estado nang walang iniisip. Kasi pag nandun ka, ganyan na makikita mo parang nakakainip doon pag wala ka nakikita, pag hindi mo pa nasuzoom in, pag hindi mo pa nape-perfect, parang walang nangyayari doon. Pero sa totoo, ito ay eksaktong kabaliktaran. Kapag nagagawa na nating isara ang proseso ng pag-iisip, maaari natin matuklasan ng ibang bagay na matagal nang nandoon sa likuran na hindi natin napapansin. Ito ay isang higit na mas mataas na estado ng pag-iral o pagkakalika. Ito ay higit na mas mataas na estado ng kamalayan. Ang pinakamataas na estado ng bagay ay nangyayari kapag sinarado natin ang intellectual na sentro, ang center ng intellect. Kapag sinarado natin ang paniniwala o pagkabilib sa ating sarili na patuloy na nagpapadala ng lahat ng mga iniisip, ng lahat ng mga imahe sa tabing ng ating mga kaisipan. Kapag maaari nating isara mga ito, maaari nating maranasan ang mas mataas na estado ng ating pagkatao, ang mas mataas na forma ng kamalayan. Merong koneksyon sa pagitan ng meditasyon at ng ego na ating gagalugarin. Kapag nakamit natin ang hindi pag-iisip at katahimikan ng kaisipan, doon ang paniniwala o pagkabilib sa sarili ay nagiging wala. Kapag pinatahimik natin ang kaisipan, talaga ang sinasabi, isarado ang panlabas na paniniwala o pagkabilib sa sarili. Patahimikin ang paniniwala o pagkabilib sa sarili at payagan ang kamalayan na kumuha ng kontrol sa intelektual na sentro. Karaniwan ng kaisipan, ang intelektual na sentro ay isang kasangkapan ng paniniwala o pagkabilib sa sarili na lumilikha ng maraming pag-iisip ng isang karaniwang tao na nararanasan sa loob ng isang araw. Marami tayong iniisip trabaho, pamilya, kaibigan, gobyerno, panahon ng weather natin. Ang gusto natin gawin ay maibalik ang control sa intelektual na sentro at ibigay ito sa kamalayan upang makamit ang iba't ibang mga estado ng kamalayan.
Kapag makamit natin ang hindi paggalaw at katahimikan ng kaisipan, na ibig sabihin kapag hininto natin ang pagkilala sa ating ego, sa ating isa aktibo ang kamalayan, palalakasin mo yung consciousness, kakalimutan mo yung ego mo. Doon makakamit natin ang iba't ibang estado na kung ano ang sinusubukan natin gawin sa meditasyon. Tanging sa kawalan ng paniniwala o pagkabilib sa sarili, makakayang maranasan ng lubos ang kaligayahan at ng tunay na kapayapaan. Tanging sa kawalan ng paniniwala o pagkabilib sa sarili lamang maaari nating maranasan ang tunay at totoo. Tanging sa kawalan ng ego lamang maaari nating maranasan ang katotohanan. Yun ang isang bagay na dapat nating marating sa loob ng ating kamalayan. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin makokontrol kung ano ang katotohanan. Yun ang dahilan kung bakit hindi natin maaaring makita kung paano makarating sa katotohanan. Ito ay isang bagay na kailangan natin gawin sa ating sarili dahil ang paniniwala o pagkabilib sa sarili kailangan maging wala, maging zero. Kailangan mo matutunang isarado ang iyong paniniwala at pagkabilib sa sarili para direktang gumana sa iyong kamalayan. Dahil sa kamalayan lamang tayo pwedeng makarating at maranasan ang tunay na kapayapaan. Mararamdaman mo ang pakiramdam ng katiwasayan, ng pag-ibig at lubos na kaligayahan. Sa kawalan lamang ng paniniwala, pagkabilib sa sarili o pagpapahalaga sa sarili, maaari natin maunawaan ang realidad. Maaari nating maintindihan ang katotohanan. Kapag ang paniniwala o pagkabilib sa sarili ay wala, ang esensya natin ay maaaring makawala at pasukin ng superior o mas mataas na mundo. Kapag ang isip ay nasa isang walang kibong estado at nasa estado ng pagtanggap, ganap na hindi kumikibo at nasa katahimikan ng esensya, nakakalaya mula sa kaisipan at saka dumarating ang lubos na kaligayahan. Kung naalala nyo ang kwento ni Aladdin at ang lampara, noong makita ni Aladdin ang lampara at hagurin niya ito, ang mahiwagang nilika ang genie sumiklab palabas. Tandaan na ito ay analogy lamang ang relasyon sa pagitan ng mas mataas na sarili, ang kaluluwa, ang kamalayan. Ang mga ito talagang nangangahulugan ng parehong mga bagay at ang ego, ang lahat ng mga iba't ibang ego na nabitag natin sa ating kamalayan ay nakabitag din sa banal na kislap na nasa loob natin. Ang ginagawa natin sa pamamagitan ng meditasyon ay ang isarado ang mga ego para payagan natin ang esensya na makalaya. Yun ay tulad ni Aladdin na hinagod ang lampara. Ang paghagod ni Aladdin sa lampara ay analohiya para sa meditasyon. Ang nangyayari kasi ang mahiwagang nilika ay lumabas sa lampara. Ang lampara ay kumakatawan sa presensya ng paniniwala o pagkabilib sa sarili. Yung lampara siya yung ego, yun yung ego mo. Yun ang mahiwagang nilika. Ang genie naman ay kumakatawan sa esensya para sa kamalayan, yung essence, para magising yung kamalayan, yung consciousness. Ang paniniwala pagkabilib sa sarili ay katulad ng isang bigat o isang kadena o isang angkla na nagpapanatili sa esensya na nakatali sa pisikal na kalagayan. Kapag natutunan nating patahimikin ang kaisipan, kapag natuto tayong isarado ang paniniwala o pagkabilib sa sarili, ang esensya ay maaaring palayain ang kanyang sarili. At ang esensya ay nagagawang sumanib sa kanyang sarili pabalik sa mas mataas na mga dimensyon. At ito ay isang proseso na tayo ay ganap na may kaalaman. Alam natin kapag ito'y nangyayari, alam natin kapag iniiwan natin ang ating katawan at tumagos sa iba't ibang estado ng kamalayan. Kapag pumunta tayo sa mas mataas na dimensyon, matututunan natin ang mga bagay.
Marami tayong makikita. Maaari tayong makatanggap ng mga mensahe na maaari nating magawa doon pagkatapos tayo pabalik sa pisikal na katawan. Pinapanatili natin ang memorya ng lahat ng mga bagay na nakita doon, natututunan doon, at nagawa natin matapos tayo makalabas doon. Kaya kapag sinarado natin ang ating ego, ang kayabangan sa sarili, pinapayagan natin ang esensya na makalaya mismo at pumunta sa iba't ibang estado, different states. Pataasin ang ating sarili sa ibang antas ng kamalayan. Kapag ang kaisipan ay tahimik at nasa estado ng pagtanggap, alam natin na nangangahulugan ito na hindi reaktibo ang paniniwala o pagkabilib sa sarili. Ang normal na estado ng kamalayan ay napaka-reaktibo sa pamamagitan ng pagpapatahimik ng kaisipan para makapagtrabaho kasama ang kamalayan. Dapat na tahimik at tumatanggap. Hindi ito reaktibo tulad na nakikita o sa paniniwala pagkabilib sa sarili. Ganap na hindi kumikilo at nasa katahimikan ng esensya. Makakalaya mula sa isip. At ang lubos na kaligayahan ay lumalabas. Ang lubos na kaligayahan ay ang karanasan. Ang esensya na sumasanib mismo, yung essence mo ng sarili mo, sumasanib sa mas mataas ng mga dimension. Kaya ang meditasyon ay isang estado ng walang iniisip. Ito ang tanging paraan upang gisingin ang esensya. Ito ang tanging paraan upang palayain ang esensya, ang diwa. Ito ay tulad ng isang pag-ehersisyo o exercise para sa isang esensya. Ang esensya ay kapareho ng kamalayan, essence, consciousness. Ang parehong bagay ng mas mataas sa sarili. Parehong bagay ng banal na kislap. Parehong bagay sa kaluluwa. Kaya maraming mga salita upang ilarawan ang parehong karanasan. Kaya ang meditasyon ay isang paraan para sa atin upang gisingin ang esensya. Ito ang dahilan kung bakit ang meditasyon ay ang araw-araw na tinapay ng matalino. Ang meditasyon, araw-araw ang regular na meditasyon ay nagbibigay daan sa atin upang mapalago at mapaunlad pati ang ating esensya. Ang esensya ay kilala rin bilang kamalayan. Kaya ang kamalayan, esensya, mas mataas sa sarili, banal na kislap, kaluluwa. Tanging ibig sabihin nito ay parehong bagay. Merong iba't ibang kultura sa buong mundo kung saan inilarawan ang prinsipyo na makikita sa loob natin sa iba't ibang paraan. Maaari mong isipin nito bilang pwersa ng buhay sa likod ng lahat ng bagay. Maaari mong isipin na ito bilang karikatura ng punong guro. Ito ay nangangahulugan ng parehong bagay. Para tayo mamalagi, kailangan nating gumugot ng enerhiya mula sa isang mas mataas na lugar. Ang enerhiya mula sa isang mas mataas na lugar ay ang esensya. Ito ang koneksyon na meron tayo sa mga banal. Ito ay ang koneksyon na meron tayo ng kahit ano pa man ang lumikha ng universo, ang pinagmulang punto ng lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng meditasyon, idagdag pa ang paggising ng esensya, matututo kang ikontrol pati na rin ang iyong kaisipan. At yun ang problema na meron tayo sa ating kaisipan sa ngayon. Kapag ito ay nagiging kasangkapan ng ego, ito ay isang bagay na wala tayong kontrol. Natatagpuan nating mahirap na kontrolin ang intelektual na proseso. Ito ay talagang mahirap pahintuin ang walang katapusang prosesyon ng mga pag-iisip. Kung ikaw ay halimbawa isang mapag-alaalang tao, talagang mahirap na pahintuin ang pagbigyan ng meditasyon. Dapat tayong matutong kontrolin ang ating pag-iisip at simulang mangibabaw dito.
Ang pagkakaroon ng kontrol sa ating kaisipan, ang mental na kumokontrol ay nagpapahintulot sa ating ikadena ito na nililika ng isip. Ang isipan ay isang bilangguan sa esensya at ng kamalayan. Ito ay isang bilangguan na nilika ng ating mga sarili. Sa pamamagitan ng mental na kontrol sa intelektual na proseso, sa pamamagitan ng paggamit ng meditasyon, maaari mong sirain ang bilangguan, maaari nating putulin ang matinding mga relasyon, alisin ang mga kadena, putulin ang bigat na nagpapanatili sa ating pababa sa pisikal na dimensyon, at makita ang ating mga sariling tumagos sa mas mataas na mga dimensyon. Upang makakuha ng kaalaman at karanasan na naghihintay sa atin doon sa itaas, kapag ang pag-iisip ay nasa ilalim ng kontrol, ang iluminasyon ay kusang loob na dumarating. Ito ay isang simpleng pangusap, ngunit mayroong mahalagang bagay na dapat manawaan dito. Kapag iniisip natin ang meditasyon, iniisip nating subukan mailagay ang ating mga sarili sa mas mataas na mga dimensions. Ang meditasyon ay simpleng kontrolin ang intelektual na sentro. Ang ating trabaho, ang ating gawain ay mapapatahimik ang pag-iisip. Sa sandaling ang pag-iisip ay lubos na tahimik, doon ang iba't ibang mga estado ng kamalayan ay automatikong dumarating dahil palagi itong andon. Hindi mo lang magawang pansinin ito dahil sa lahat ng ingay na nasa likuran. Tulad dito na isang bata sa loob na isang kwarto na may 100 tao na nakikipag-usap sa iyo. Ang maliit na bata ay nagsasalita ng buong oras, hindi mo lamang naririnig. Kung patatahimikin natin ang lahat ng tao sa kwarto, saka maaari nating marinig yung bata. Hindi natin magagawang magsalita ng malakas. Ang bata, kailangan natin patahimikin ang lahat ng mga tao sa kwarto para tumutok sa kung ano ang laging naroon. Ang meditasyon ay parehong uri ng isang bagay kung lalapitan natin ito sa parehong paraan na ito. Trabaho natin ang makakuha ng kontrol sa intelektual na proseso. Trabaho natin ang patahimikin ang kaisipan. Sa sandaling ang kaisipan ay nasa walang kibong tumatanggap na estado, saka ang pag-alis at ang esensya ay makakalabas ng kusa. Wala na tayong dapat gawin kung hindi pakawalan ang esensya. Wala na tayong dapat gawin upang maranasan ang pag-alis. Ito ay sa sarili nitong pagkukusa pagkat patahimikin natin ang ating pag-iisip. Kaya hindi natin dapat ilagay ang ating sarili sa mas mataas na mga dimensyon. Wala na tayong aktual na dapat gawin. Ang dapat nating gawin ay matutong patahimikin ang kaisipang yan. Ang unang hakbang, patahimikin ang isip sa pamamagitan ng konsentrasyon. Kailangan natin palakasin ang ating konsentrasyon dahil sa pamamagitan ng konsentrasyon makukuha natin i-control ang intelektual na proseso. Sa sandaling dalhin natin ang ating mga sarili sa antas na kung saan maaari tayong mag-focus at manatiling concentrated para sa pinalawig na tagal ng panahon, saka kusang aalis para makipagkaisa. Ang ating kaisipan ay isang bilanggo. Kailangan tayong mangibabaw sa ating isip kung gusto natin maging independyente dito. Sa kasamaang palad, tayo ay nahuhulog sa ganitong uri ng bitag. Kapag iniisip natin ang ating kaisipan ang kumokontrol sa atin, ang mga naiisip, ang mga damdamin sa mga bagay na nalika, ang lahat ay tila mula sa labas natin at yun ay isang bagay na mukhang wala tayong kontrol. Yun ang dahilan kung bakit minsan tayo ay merong kondisyong nagbabago. Kailangan tingnan natin ito sa ganitong paraan. Ang isip ay nasa bilangguan. Wari bang nais na makawala? Kailangan natin matutunang dominahin ito. At ang susi para dominahin o madominate ang isip ay simpleng puwersa ng kalooban o willpower. Ang lakas at willpower ay nangangailangan ng pagsasanay upang matutong makontrol ang ating kaisipan.
Katulad dito kung nais mong matutong tumugtog ng piano, kailangan mo ng willpower para aktual na matutunan. At pagkatapos ay mag-umpisang magsanay. Ano man ang kadulubhasahan na gusto mong makuha, ito isang bagay na kailangan ng willpower at tiyaga upang makarating sa iyong layunin. Kontrolin ng isip ay parehong bagay katulad niyan. Ito ay isang bagay na maaaring gawin ni naman na nagnanais magsakripisyo ng oras upang matuto ng ilang mga diskarte at magtiyaga sa mga pag-practice upang umunlad sa mga diskarte. Ito yung simbolo sa likod ni Jesus na nakasakay siya papunta sa Jerusalem sa isang donkey o asno sa linggo ng pagaspas. Kung titignan ang kwento sa Biblia na si Jesus ay nakasakay sa donkey papunta sa Jerusalem noong linggo ng palaspas, makikita natin ang ilang mahalagang simbolismo dito. Ang donkey ay palaging isang sinaunang simbolo para sa kaisipan dahil ang donkey ay palaging maling kumikilos at hindi ginagawa kung ano ang inuutos sa kanya. Yun ay parehong bagay sa pag-iisip. Kaya dito sa Juan 12, ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan na maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Hari ng Israel." Nakakita si Jesus na isang batang asno o donkey at sinakyan niya ito gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno." Hindi ito naunawano ng mga alagad. Ngunit nang matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala nilang ganon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. Pinamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. At yun ang dahilan kaya siya sinasalubong ng napakaraming tao na balitaan nila ang himalang ginawa niya. Kahit sinabi ng mga Pariseo, walang nangyayari sa pagsisikap natin, tingnan ninyo, sumusunod pa rin sa kanya lahat. Kaya yung simbolismo na si Jesus na nakasakay sa donkey ay isang representasyon ng pagkontrol sa kapangyarihan ng kalooban o willpower. Ang Jerusalem ay kumakatawan sa superior na mundo, ang mas mataas na dimension. Kaya kailangan natin sundin ang halimbawa ni Jesus. Siya ay ang maestro. Sa kasong yon, ang kamalayan na nakasakay sa asno papunta sa mas mataas na dimension, yan ang gusto nating gawin, ang meditasyon, kontrolin ang asno, ang donkey, at sumakay ito sa ating sariling Jerusalem, ang superior na mundo. Sa kasamaang palad ng karamihan sa mga oras, ang ating asno ang sumasakay sa atin, pabaliktad. Hindi tayo nahahatid sa tamang pupuntahan, palaging tumatakbo sa paligid ng paikot-ikot lamang. Ito ay isang bagay na dapat nating isipin. Kung titingnan mo ito mula sa perspektibong ito, ang ating nakikita ay si Jesus sa paglalarawan ng kahalagahan ng kaisipan, ang pagkontrol sa intelektual na sentro. Kung kinokontrol mo ang intelektual na sentro, saka maaari mong idiretso ang sarili tungo sa superior na mundo, ang mas mataas na dimensyon. At saka sa mampalad, karamihan sa atin, normal na ang ating asno ay tumatakbo sa paligid, tumatawa, nakasakay sa atin. Maraming mabababang mga asno sa lahat ng dako. Ang asno ang kumakatawan sa intelektual na sentro at kinokontrol nila ang ego natin, ang huwad na sarili, ang makaako. Meditasyon at paniniwala o pagkabilib sa sarili. Sa pamamagitan ng meditasyon, maaari natin maalis ang ating ego.
ang meditasyon ay nagiging isang malakas na kasangkapan sa pag-aalis ng paniniwala o pagkabilib sa sarili. Maaari tayong mag-meditate sa isang tiyak na psikolohiyal na depekto. Matutuklasan natin sa pamamagitan ng pansariling pagmamasid, self-observation, upang lubos na maintindihan ang depekto. Kailangan self-observation natin ang ating sarili. Sabihin natin, nakita mo yung sarili sa isang sitwasyon na kung saan ikaw ay nagtatrabaho sa iyong sariling pagmamasid. At tinutuklas mo ang ego ng galit sa isang sitwasyon. At ano ang maaari mong gawin sa ilang mga punto ay nangyayari sa isang estado ng meditasyon at pag-aralan ang paniniwala o pagkabilib sa sarili ng galit. Pag-aralan ang manifestasyon nito sa iyo. Dahil ang kaalaman ng galit sa ibang level, tulad ng sa pag-aaral ng mga dakilang aklat sa mundo, ay hindi tayo simpleng nagbabasa ng mga ito. Ngunit mini-meditate natin sila upang matutunan ng ganap ang kaalamang yun. Pinag-uusapan natin ang isang bagay na katulad nito sa paghahanap ng isang sitwasyon na kung saan marahil ay isang bagay na hindi kaaya-aya, na kung saan tayo ay talagang nagalit, nawala, nakalika ng problema at natapos ang isang relasyon. Maaari tayong pumunta sa meditasyon at aralan ng ego. Bakit ba tayo nagagalit? Ba't ba tayo nakikipag-away? Pinag-aaralan mo yung sarili. Pag-aralan kung bakit natin nagawa mga bagay na ginagawa natin o sinasabi. Ang mga bagay na sinasabi natin baka mali. At talagang dali ng kaalaman, ng paniniwala o pagkabilib sa sarili sa isang mas malalim na level. Dahil madalas sa isang tiyak na sitwasyon, kapag tinitingnan natin mga ito at tila ito ay may kaugnayan sa isang ego o isa pa, ngunit habang sinasalamin natin ito, habang tinitingnan natin ang sitwasyon, saka natin matutuklasan na mayroon pang iba pang mga ego na aktibo. Kaya maaari nating gamitin ang meditasyon bilang isang kasangkapan upang pasukin ang nakatagong bahagi ng ating psikolohiya. Ang pagpasok sa madilim na bahagi ng ating psikolohiya at pagpasok sa ating kamalayan, magagamit natin ang ego bilang isang kasangkapan upang alisin ang mga iyon. Dahil sa pamamagitan ng meditasyon, ang kamalayan ay nagsisimulang lumago at talagang nagsisimulang yumabong at talagang nagsisimulang kuminang ng maliwanag. At maaari nating gamitin ang dagdag na kapangyarihan ng kamalayan kung tayo ay mag-iisip sa ganong paraan upang suriin ang kahit ano sa mas malalim nating kamalayan. Maaari mong gamitin ang liwanag ng kamalayan upang gawin itong kuminang ng mas maliwanag, upang alisin ng mas marami ang mga madidilim na sulok ng kaisipan. Alalahanin natin na nakuha natin ang proseso, nakuha na natin ang pagmamasid sa sarili. Magbibigay daan sa atin upang kilalanin ang isang paniniwala o pagkabilib sa sarili. Pagkatapos ng pagkakilala, naintindihan na natin at napag-aralan ang ego sa pamamagitan ng meditasyon. At pagkatapos ay ang huling hakbang, ang pag-alis. Kailangan natin ang pansariling obserbasyon upang matukoy ang iba't ibang mga paniniwala o pagkabilib sa sarili. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng meditasyon at kontemplasyon, kailangan natin buong intindihin ang ego natin. Pag nagawa na natin yon, maaari na tayo makapunta sa estado kung saan aalisin natin ang paniniwala o pagkabilib sa sarili ng permanente. Aalisin ito mula sa ating sariling psikolohiya. Kailangan nating harapin at ganap na intindihin ang paniniwala o pagkabilib sa sarili sa lahat ng level ng kaisipan bago natin ito maalis. Ang meditasyon ay ang kasangkapan na ginagamit natin upang tumagos sa mas malalim at sa iba't ibang mga level ng pag-iisip. Ang iyong kaisipan ay medyo tulad ng isang sibuyas. Ito'y matigas sa ibabaw, sa labas.
Ngunit pag binabalatan, maaari mong makita ang higit pa at higit pang mga patong. Isipin mo na ang iyong kaisipan bilang isang sibuyas na may maraming patong. Ginagamit natin ang meditasyon sa pagbalat ng mga patong upang pumunta sa mas malalim at palalim upang mahanap ang ugat na sanhi ng lahat ng ating mga paniniwala o pagkabilib sa sarili. Tumagos pabalik sa pinagmulan. At kapag nakarating ka sa puntong yon, maaari mo nang ganap na alisin ang ego. At meditasyon ay mahalagang bahagi ng prosesong yon. Ano nangyari sa panahon ng meditasyon? Kaya tingnan natin kung ano nangyari sa panahon ng meditasyon. Basagin natin ang buong proseso ng meditasyon pababa ng simple lamang. Sa panahon ng meditasyon, tulad ng nabanggit natin, maaaring pansamantala nating mabuksan ang ating esensya mula sa bilangguan ng paniniwala o pagkabilib sa sarili. Makikita mo isang estado kung saan maaari mong pansamantalang isarado ang paniniwala o pagkabilib sa sarili, isarado ang kaisipan, at payagan ang esensya upang makatakas at tumagos sa mas mataas na mga dimensyon. Tandaan mo ang buong istorya ng Aladdin at ang genie. Ito ay talagang mahalagang kwento, kahit na ito ay kwento ng isang simpleng pambata, ngunit merong maraming sagradong karunungan sa loob ng aral. Ang paniniwala o pagkabilib sa sarili ay tulad ng isang lampara. Ang genie naman, siya yung esensya. Ang kamalayan sa pamamagitan ng meditasyon ay magpapalaya sa esensya. Nais mong palayain ang kamalayan. Tandaan na palayain ang ating esensya o ang ating mas mataas na sarili na makapasok sa superior na mundo. Maaari mo tawagin itong mas mataas na mga dimensyon na tinatawag ding langit. Ang lahat ng mga ito ay nangangahulugan ng parehong mga bagay. Alam natin na maraming mga mas mataas na mga dimensyon na umiiral sa atin. Sa ngayon, habang nagbabasa ka ng sagradong aklat na ito, ang unang tatlong mga dimensyon na mas mataas sa antas ng mental, tapos sa antas ng ethereal, tapos sa antas ng astral, at mas mataas pa, lampas-lampasan pa. Yung iba ko wala pang words, yung mga levels, ang mga mas mataas na antas. Ang mas matataas na antas, ang mga karaniwang tinatanggap ng mga pangalan para sa 7 mga kilalang mga antas ng pag-iral mula sa pinakamababa sa pinakamataas ay ang mga ito: physical, astral, mental, buddhic, atmic, anupadaka, at adi. Ayan pala ang mga natutuklasan na nilagyan ng words. Ang mga mas mataas na antas ay katulad sa istruktura ng mga astral na dimension. Ngunit sa mas mataas na antas ng kamalayan at ganap na nakahiwalay mula dito, mayroong 7 yugto ng mga antas ng kamalayan o antas ng pag-iral. Unang estado ay ang antas ng mundo. Ikalawang estado ay tinatawag na antas ng intermedia. Ikatlo ay dimension kung saan ang mga bagay ay maaaring ihugi sa pamamagitan ng pag-iisip at imahinasyon, ang astral. Ang ikaapat ay ang antas ng kulay, physical, mas mababang astral pagkulay sa kaisipan. Kaya sinasabing kung ano ang nasa itaas, yun din ang nasa ibaba. Ano mang nasa ibaba ay siya ring nasa itaas. Ang dakilang ikalawang hermetic na prinsipyo ay may kalangkap na katotohanan ng may pagkakatugma, kasunduan, at pag-uusap sa pagitan ng ilang mga antas ng pagpapahayag, buhay at pagkakalikha. Ang katotohanan ito ay isang katotohanan dahil ang lahat ay kasama sa universe nagmumula sa parehong pinagmulan at ng parehong mga batas, mga prinsipyo at mga katangian may patupad sa bawat unit o kombinasyon ng mga unit ng aktibidad.
tulad ng bawat pahayag sa sarili nitong kababalagan, sa sarili nitong antas. Para sa layunin ng kaginawa ng pag-iisip at pag-aaral, isinasaalang-alang ng hermetic na filosofiya na ang universo ay maaaring nahahati sa 3 dakilang klase ng kababalaghan na kinikilala bilang ang 3 dakilang antas na tinatawag na una, ang dakilang pisikal na antas. Pangalawa, ang dakilang mental na antas. Pangatlo, ang dakilang spiritual na antas. Ang meditasyon ay isang kasangkapan na nagbibigay sa atin upang tumagos sa mga mas mataas na mga dimension. Hindi ka maaaring pumunta doon kung meron kang dinadalang ego o paniniwala o pagkabilib sa sarili. Ito ay tulad ng isang angkla, hinahawakan tayo nito pabalik para makaabot sa kahit saan ng langpas sa mas mababang mga version ng astral. Ang pinakamataas na maaari natin mapuntahan kasama ang ego ay kung saan nakita natin ang ating sarili sa ikalimang dimension ng astral at sa mental. Hindi tayo maaari makakuha ng anumang mas mataas hanggang sa hindi natin maputol ang tali na meron tayo sa ego. Kailangan mong isarado na nagbibigay daan sa esensya upang makalaya ito. Sa meditasyon, magagawa natin dahan-dahang dalhin ang proseso ng kaisipan na tumigil sandali. Ito ay isang bagay na sinusubukan natin gawin. Isang bagay na kailangang ehersisyo dahil ito ay hindi nangyayari agad-agad. Sa pamamagitan ng meditasyon, sa mga unang yugto ng meditasyon, dinadala natin ang intelektual na proseso sa isang sandaling pagtigil. Pinapabagal natin ang walang katapusang tren ng pag-iisip. Hindi natin agad mapapahinto sila. Kailangan natin magtrabaho, kailangan natin mag-practice para sandaling mapatigil ng mapabagal ang mga bagay pababa. Sa pagsasanay ng sandaling pagtigil sa pag-iisip, magiging mas mababa at mas mahaba, magpapahintulot sa atin upang pumasok sa isang katahimikan na walang iniisip, walang mga salita o mga larawan na nakadikit. Walang mga salita sa kaisipan o mga imahe. Hindi mo maaring kahit na isipin kung ano ang estado ng pag-iisip na yan. Ito ay mahirap isalarawan at ipaliwanag sa isang tao. Kapag sinasabi ng mga tao kung anong pakiramdam kapag merong estado ng hindi nag-iisip, kung ano bang nararanasan kapag nasa langit, ang pinakamahusay na analohiya na maaari natin maipaliwanag ay kung paano maaari mong isalarawan ang mga kulay sa isang taong pinanganak na bulag. Ang bawat salitang ginagamit mo ay walang paraan upang ipahayag. Paano mo sasabihin blue? Hindi nga siya, bulag nga siya nung pinanganak. Paano ipapaliwanag ang kulay? Dahil maaari tayong makipag-usap sa parehong bokabularyo, ngunit dahil hindi niya pa ito nakita kailanman, hindi niya maintindihan ang paliwanag mo. Ang pagsasalarawan ng estado ng kaisipan ay walang mental na salita o larawang nakadikit. Ito ay tulad ng lahat ng bagay ngunit wala. Ito ay tulad ng pagiging nasa lahat ng dako pero wala. Kung saan mapupunta ka lamang sa lahat ng mga pasalungat na pahayag, kahit tulad ng alam natin walang bokabularyo upang ilarawan ang isang bagay na walang mga salita o mental na mga imahe na nauugnay. Kaya nga kung ang isda, sasabihin mong saan ka nakatira? Sa tubig. Hindi niya makita yung tubig kasi doon na siya pinanganak. Ito ay isang bagay na kailangan mong pagsikapan upang maranasan ang iyong sarili. Ngunit talagang ito ay nauugnay sa payapa, tahimik, at nakaka-relax na estado. Hindi payapa at nare-relax sa supa. Hindi payapa na nagkakaroon ng mabuting pagkakataon. Ngunit isang ganap na ibang uri ng kapayapaan. Halos tulad ng isang relaksasyon ng pag-iisip. Re-relax mo yung physical na katawan, medyo madali. Ngunit ito ay tulad ng pinare-relax ang isipan sa ibang estado ng pagkakalika. Ito ay isang napakatahimik, mapayapa, napakaligayang uri ng estado
Ngunit sinasabi natin walang mental na salita o mga imahe na nakadikit na parang boring sa iba, wala kang makikita wala kang marinig. At wala nang ibang simpleng wala dahil walang mental na salita. Yung sinasabi ng Bible na hindi pa na-invento yung salita dahil hindi mo makikita. Maging ang imahe na nakasama sa makatwid, ibang pwersang merong ibang bagay na nasa kanyang lugar. Sa sandaling napatigil natin ang kaisipan, ang ating esensya, ang ating diwa, ay maring pansamantalang makalaya sa kanyang ego at pumunta sa superior na mundo. Kaya dadalhin ang mental na proseso sa isang pagtigil. Kapag nagawa na natin patigilin ang pag-iisip na yon, ang punto kung kailan ang esensya ay makakawala at nakakalaya. Kapag ito ay nakawala at nakalaya, yun ang tinatawag o kinikilala bilang samadhi o ang lubos na kagalakan sa reliyon, ang mystical na estado, ang banal na kupitan ng meditasyon. Yun ay kung saan ang esensya ay tumatagos sa mataas na superior na dimension. Kaya nakakapunta tayo lampas sa mundo ng astral, lampas sa mundo ng mental, nakakapunta tayo sa talagang mataas na estado ng pag-iiral. Yan po ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Meron pa yung part 2, meron pa yung part 3. At inaanyayahan po namin kayo sa mga susunod natin lecture. God bless you all. Mag-ingat kayo parati. Magandang araw sa inyong lahat.